So, eto na nga mga sangkay, yung kaibigan no ni Rene Butterbonia, nagsalita na nga po at may madamdaming sinabi. So, pag-usapan po natin itong mga sangkay. Alam ko, ang dami pong pasabog ngayon sa ating bansa. Nangyari sa Tacloban, nangyari po mga sangkay sa politika sa Pilipinas, impeachment ni VP Sara, at kung ano-ano pang awayan ng mga politiko. Pero hindi ibig sabihin nun, nakakalimutan na po natin itong nangyari kay Rene, no? At thumbs up na ulit sa ginawa ng Ateneo. Hindi po pwede yun, mga sangkay. Pag-usapan po natin ito kasi nagsalita na po yung kanyang kaibigan, yung best friend niya. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ngayon mga sangkay, ito nga po, nagsalita po ang kaibigan, malapit na kaibigan ni Rene, no? Pero bago yan mga sangkay, ito po muna. Meron pong pasabog yung nanay ni Rene. Ayan. Ito po ay balitang-balita mga sangkay. Itong nanay ni Rene na nagkaroon po ng very emotional message na sa kanyang anak, syempre, mga sangkay. Sabi po dito, sana sila lahat ay makonsensya. Sabi po ng kanyang nanay. Hindi naman yun enough, yung sorry at sa katawad nila. Hindi yun ang kailangan namin. Ang kailangan namin ay sorry na may malasakit at katotohanan. Sa anak ko, sana hindi niya patulugin kung may mga taong may kasalanan sa kanya. O ayan, mga sangkay. Sino man yung mga taong yon, kasi may mga agam-agam na ibang may mga kakampi daw po siya doon, na nilaglag daw po siya, mga sangkay. Kaya ganun ang nangyari. No, may mga ganong klaseng kwento. May mga teorya na ganun. Pero hindi po natin alam kung gaano katotoo yon, mga sangkay. Ngayon, sabi po niya na sa anak ko, sana hindi niya patulugin kung may mga taong may kasalanan sa kanya. So, matindi yun ha. Kulang na lang sabihin mga sangkay na multuhin mo na yung mga taong may sala sa'yo. Yung mga taong may pananagutan. No? At kahit ako mga sangkay, yan din po talaga yung panawagan natin. Magkaroon po ng hustisya itong nangyari kay Rene. No? At hindi lang kay Rene, kay Adely, mga sangkay, kay Divine Adely. So napakahalaga po nito, hindi na mababalik natin yung buhay nila mga sangkay. Pero at least yung justice maiserve po ng Pilipinas na angkop sa mga ginawa ng kung sino man na mga involved dito. So ngayon, mga sangkay, nagsalita din po ang best friend ni Rene. At ayon po dito mga sangkay, yan po, ito po yun. Yung nasa Lasal na po ngayon mga sangkay, lumipat po sila. Kasi hindi po nila nagustuhan. May alam sila mga sangkay, no? Na malamang ito yung dahilan kung bakit sila umalis. Kasi ito yung sinabi mga sangkay, oh. Salamat Rene, dinala mo kami sa Lasal. Ito ang emotional na mensahe ni Maki Pellegrino para sa kanyang matalik na kaibigan at dating teammate na si Rene Butterbonia. Grabe, no? Ayon kay Maki, salamat Rene, dinala mo kami sa Lasal. Inalay mo ang buhay mo para mailigtas kami sa future, kaya para sa iyo ito, mahal ka namin Rene palagi. Grabe yung sinabi niya dito na inalay mo pa ang buhay mo para mailigtas kami sa future. So anong meron doon? Anong meron mga sangkay doon sa, diba? Anong meron doon sa pangyayaring yun? Bakit ganito yung sinasabi ng mga tropa ni Rene? Diba? Anong meron mga sangkay? Grabe itong pasabog niya mga sangkay
Salamat rin dinala mo kami sa Lasal, oh. Inalay mo pa ang buhay mo para mailigtas kami sa future. Kaya para sa'yo ito. Mahal ka namin rin. So, mabigat, no? Ang tanong ko dito, ano ang meron? At bakit sinasabi nila ito mga sangkay? Dagdag pa ni Maki, lahat gagawin namin rin para ialay sa'yo bawat laro namin. No? Alam ko mga sangkay, marami pa po dyan yung emotional, nakikita ko sa Facebook, nakikita po natin sa mga komento, sa mga posting mga sangkay. Pero ayun na nga po, ang ipagdasal po natin ngayon, ang hilingin po talaga natin at ipanawagan po natin, kalampagin po natin mga sangkay, na mabigyan ng karampatang hustisya para po sa ating kababayan na si Rene. Isa pong talented, no, na Pilipino, na future ng Gilas, future ng Pilipinas, ang sinayang lang mga sangkay dahil po sa kapabayaan nitong mga coaching staff. O hindi ko alam kung kapabayaan o sila po talaga yung nagpahamak. Kailangan malalaman din po natin yan sa investigation na ito mga sangkay at magkakabukingan yan mga sangkay. No? At ayon po dito mga sangkay, sabi niya, ito yung buong message niya kay Rene. Salamat Rene, dinala mo kami sa Lasal. Inalay mo ang buhay mo para mailigtas kami sa future. Lahat gagawin namin para ialay sa'yo. Bawat laro namin, mahal ka namin palagi. So ito po yung, di ba, yung mga video, mga sangkay na kumakalat, na nakikipagkulitan sa kanya. Kukulitan sila. Ito yun, sila po yun mga sangkay. At wala na po hindi na po natin mababalik yung buhay ng MVP o ng Pilipinas. Ngayon talagang niyanig po yung ating bansa dahil po sa buhay ni Rene at ni Divine Adili, mga sangkay, nakakalungkot. Parehas pa naman sila breadwinner, no? Ganun din po yung si Divine Adili. Siya po ang inaasahan ng kanilang pamilya. Biruin nyo, sabi po sa balita, nagbenta pa raw ng sasakyan, ari-arian para lamang po makapunta sa Pilipinas para sa kanyang career. Kasi umaasa po siya na sa kanyang talent mga sangkay, kumbaga mabibigyan niya po ng magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. But what was happened mga sangkay is nakakalungkot, nakakapangilabot. Then, ito na ang kwento. Kailangan po natin talaga na kunin yung justice, no? Mabigyan ng hustisya si Rene at Divine Adili, no? At hindi po pwede ito mga sangkay na parang magkakalimutan na lang after all. Unang-una mga sangkay, yung Ateneo, hindi po nila ginawa yung tama nung una pa lang mga sangkay. Imbis na mag-sorry, magpa-presscon at humingi ng tawad sa pamilya, inuna pa po yung pagkukuha ng mga lawyer at mga legal actions bago po magsalita. Biruin nyo, nag-sorry sila after 1 week.